Lunes ng umaga, maaga pa lang ay gising na ang buong Monteverde Foods and Logistics Headquarters, hindi dahil sa sigaw ng mga boss, kundi dahil sa ritmo ng araw-araw na trabaho. Tunog ng scanner sa receiving, kalabog ng trolley sa hallway, at mahihinang tawanan ng mga empleyadong sanay ng ipunin ang lakas para matapos ang shift. Sa pinakataas na palapag, sa opisina na may malalaking bintana at tanawang umuusok na siyudad, nakatayo si Elara Monteverde. Hawak ang baso ng kape na halos hindi niya iniinom. Hindi siya yung CEO na mayabang sa camera. Mas madalas siyang tahimik at nakatingin sa malayo. Parang palaging may binabalikan sa isip. Ma'am Elara, maingat na lumapit si Lyra Kiambao, HR associate na laging may folder at laging nakasuot ng neutral na ngiti. Naka-ready na po yung schedule nyo. May meeting sa suppliers tapos lunch po with the operations team. Lunch? Ngumiti ng bahagya si Elara pero may kapagdatang lungkot sa mata. Sige, sa kantin tayo. Nag-alangan si Lyra. Ma'am, okay lang po ba? Alam niyo naman, may mga nagiging conscious kapag nandun kayo. Mas gusto ko yun. Sagot ni Elara. Kung conscious sila, ibig sabihin alam nilang tao sila. Hindi sila invisible. Hindi sinabi ni Elara ang tunay na dahilan kung bakit lagi niyang pinipili ang kantin. Hindi niya sinabi na tuwing naaamoy niya ang sinangag, tuyo at kape, bumabalik sa kanya ang isang maliit na karinderya sa tabi ng palengke, yung pwesto ng nanay niyang si Minda, na nagtitinda ng lugaw at pritong ista. Dito siya lumaki. Dito siya natutong mangarap. At dito niya unang nakita kung paano ang isang trabaho ay pwedeng maging dignity o maging dahilan ng pagyuko ng tao. Tanghali, bumaba si Elara sa canteen na walang entourage na nakabuntot, kundi si Lyra lang na pilit sumasabay. Sa pintuan pa lang, sinalubong na siya ni Mau Vidanes, canteen supervisor na kilala sa talas ng dila at sa pagkastrikto na parang laging may hinahabol na report. Ma'am CEO? Sabi ni Mau, mabilis yumuko pero mas mabilis tumaas ang kilay. May special table po kayo. Dito po sa bandang... Hindi, dito na lang ako sa gitna. Ma'am, baka po maistorbo kayo. Maistorbo ng ano? Ng buhay? Sabay tingin ni Elara sa mga empleyado. Mga naka-uniform, mga naka-ID, mga may pagod sa muka pero may sariling kwentong hindi nakasulat sa anumang quarterly report. Sa counter, abala si Chef Dindo Fajardo, ang cook na malaki ang tawa at malaki rin ang puso. Ay, Ma'am Elara, anong ulam nyo? May tinola po tayo tsaka giniling. Tinola, sagot ni Elara, at maraming sabaw. Naku ma'am, sabaw pa lang busog na, sabi ni Chef Dindo sabay sandok ng sandok. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo matitipirin. Tumawa ang ilang empleyado sa likod. Si Elara rin, ngumiti. Pero habang kinukuha niya ang tray, napansin niya ang isang lalaki na nasa dulo ng kantin, halos nakadikit na sa wall, naka-plain na uniform, walang porma pero malinis. Naka-ID, Nilo Serrano. Hindi niya ito napapansin dahil special si Nilo. Napapansin niya dahil ang galaw nito ay parang sinayan, maingat, hindi nag-aaksaya. Parang bawat segundo may katumbas. At higit sa lahat, habang ang iba ay excited sa ulam, ang Nilo ay tila nagbibilang sa mata. Hindi pera, kundi oras. Umupo si Elara sa gitna, malapit sa grupo ng operations. Naroon din si Garrick Sandejas, COO. Makinis ang buhok, makinis ang salita. Ma'am, I'm glad you choose to eat with us. It builds morale. Morale is not built by speeches, built by fairness. Napangiti si Garrick na parang sanay sa ganitong sagutan. Exactly. That's why we need to tighten policies. Losses, ma'am. Small things add up. Habang sinasabi ni Garrick, ang tingin ni Elara ay napunta sa dulo ng kantin. Nakita niyang umupo si Nilo sa isang sulok na parang hindi niya gustong makahalo. Kumain ito ng mabilis. Hindi gutom na gutom ang dating, kundi nagmamadali. Pagkatapos, bago pa man makain ng kalahati ng ulam, tumayo si Nilo at lumapit sa counter. Kinuha niya ang maliit na plastic container na parang laging dala at nagsimulang magbalot. Hindi siya nangunguha ng bago. Hindi siya nagsandok ng extra. Inipon niya lang ang tira. Kaunting manok, kaunting gulay, at sabaw na inisuksok sa hiwalay na cup. Parang ritual. Napatigil ang sandok ni Chef Dindo. Nilo? Bulong nito. Ingat ha.
Oo, chef. Sagot ni Nilo, mahina. Salamat po. Hindi na napigilan ni Mau na sumingit. Hoy, bawal yan. Ilang beses ko bang sinabi, hindi tayo charity dito. Tahimik ang kantin. Para bang huminto ang electric fan. Nilimon ni Nilo si Mau. Hindi siya palaban, pero may bigat ang mata niya. Tira lang naman po to, Ma'am Mau. Rules are rules, sagot ni Mau, lumakas ang boses. Kung gusto mong mag-uwi, bumili ka sa labas. Hindi yung nagbabalot ka dito na parang pag-aari mo. Nakaramdam si Elara ng kakaibang higpit sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero bumalik sa kanya ang imahe ng nanay niyang si Minda na binabarat ng isang customer. Lugaw lang yan, bakit mahal? At ang sagot ng nanay niya, tahimik lang, ngumingiti, pero pag-uwi, umiiyak habang nagbibilang ng barya. Tumayo si Elara. Mau. Napalingon si Mau, nanlaki ang mata. Ma'am? Anong problema kung tira? Tanong ni Elara, kontrolado ang boses. Itatapon niyo rin naman yan, di ba? Nasa policy po. Policy is made by people, putol ni Elara. And policies can be improved. Tumingin si Gary kay Elara, parang may gustong sabihin pero pinili niyang ngumiti. Ma'am, the issue isn't the food, it's the precedent. If we allow what? Balik ni Elara. Allow someone to take leftovers that would otherwise be wasted. Naramdaman ni Lira ang tensyon. Ma'am, baka po. Okay na, sabi ni Elara, sabay tingin kay Nilo. Go ahead. Parang hindi makapaniwala si Nilo. Ma'am, hindi po kailangan. Kailangan, sagot ni Elara. Hindi sa akin, sa'yo. Hindi na nagsalita si Nilo. Yumuko lang siya at bumalik sa pwesto niya para tapusin ang pagbabalot. Pero habang ginagawa niya yon, napansin ni Elara ang panginginig ng kamay nito. Hindi dahil takot kay Mau, kundi dahil parang may pressure sa oras. Pagkatapos ng ilang minuto, naglakad si Nilo palabas ng kantin, bitbit ang maliit na lalagyan na parang napakahalaga. Sa pintuan, sumulubong ang security guard na si Bert Magsino, hawak ang logbook. Boss Nilo, biro ni Bert, pero mahina ang tawa. Ingat ka, huwag kang magpapahuli kay Mau. Ngumiti si Nilo, pagod pero may pasensya. Wala naman akong masamang ginagawa. Alam ko, sagot ni Bert, sabay tapik sa balikat niya. Alam ko. Napansin ni Elara ang maliit na payog na nakasabit sa bag ni Nilo. Luma, may kupas na sulat. Nang dumaan ito sa ilaw, nabasa ni Elara ang pangalang Tala. Parang may humila sa puso niya. Dahil ang pangalan na yon, hindi basta random. Parang pangalan ng isang bata na may hinihintay. Bumalik si Elara sa mesa pero hindi na niya malasahan ng tinola. Si Garek tuloy pa rin sa mga usapan tungkol sa cost control at inventory shrinkage. Pero si Elara ay wala na sa meeting. Nasa isip niya ang larawan ng lalaking iyon, hindi magnanakaw, hindi abusado, kundi isang taong may daladalang bigat na hindi kayang sukatin ng KPI. Ma'am, bulong ni Lira. Okay lang po kayo? Parang hindi kayo kumakain. Huminga ng malalim si Elara. Lira, anong department si Nilo Serrano? Nilo Serrano po, logistics clerk under logistics. At gaano katagal na siya dito? Nag-type si Lira sa phone, mabilis. 4 years po, ma'am, regular. May record ba siya? Wala po, malinis. Napatitig si Elara sa pinto kung saan lumabas si Nilo. Sa loob niya, may dalawang boses, yung CEO na kailangang sundin ng system at yung batang si Elara na minsang umuwi na walang dalang ulam, umaasang may tira pa sa kaldero. Sa araw na yon, hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Ang alam lang niya, may dahilan kung bakit araw-araw nag-uuwi ng tira ang isang empleyado. At kung ang dahilan ay tungkol sa gutom, sakit o isang pangakong pinanghuwakan, hindi niya hahayaang lamunin ng policy ang isang taong lumalaban para mabuhay ang iba. Kinagabihan, bago siya umuwi, dumaan si Elara sa hallway malapit sa lockers. Nandun si Nilo, nagmamadali, nakasling ang bag, bitbit ang lalagyan. Sandali, tawag ni Elara. Napatigil si Nilo, nanlaki ang mata. Ma'am? Sabi niya, Tala, sino si Tala? Parang may dumaan na anino sa mukha ni Nilo. Saglit siyang nag-atubili. Parang nag-iisip kung ligtas bang sumagot. Tapos, napalunok siya. Kap, nagsimula siya pero hindi niya tinapos. Pasensya na po ma'am, kailangan ko na pong umalis. At bago pa makapagtanong muli si Elara,
Tumalikod si Nilo at nagmadaling lumakad palayo. Hindi dahil bastos siya, kundi dahil may isang taong naghihintay sa labas ng mundong hindi nakikita ng mga nasa opisina. Nanatiling nakatayo si Elara sa hallway, hawak ang sariling pag-aalala na parang bato sa dibdib. Sa gabing iyon, habang bumubukas ang ilaw ng syudad, nagpasya siyang hindi na lang magmasid mula sa malayo. Dahil kung may taong tahimik na nagdadala ng pagkain araw-araw at may pangalang Tala na nakasulat sa isang lumang payong, may kwento roon na kailangang marinig bago pa tuluyang masira ng panahon. Hindi agad nakatulog si Elara noong gabing iyon. Sa kondo niya, tahimik ang sala, yung klase ng katahimikan na parang may sariling tunog. Ugong ng aircon, malayong busina sa kalsada at tik-tak ng wall clock na matagal nang hindi niya napapansin. Pero ngayon, bawat segundo ay may bigat. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Nilo. Yung sandaling napalunok ito nang banggitin niya ang pangalang Tala at yung paraan ng pagtalikod nito na hindi paglayo kundi pag-alis dahil may hinahabol na obligasyon. Bumalik sa kanya ang sarili niyang boses sa hallway. Sino si Tala? At ang sagot na hindi natapos, Kapatid? Kapanalig? Kapalit? Umupo siya sa mesa at binuksan ang laptop, hindi para magbasa ng financial reports, kundi para hanapin ang employee profile ni Nilo Serrano. May access siya sa lahat, pero hindi niya gustong gamitin yon na parang panghimasok, kaya't simpleng file lang ang tinignan niya. Basic info, address, nakalagay lang rented room, emergency contact, isang pangalan na hindi niya kilala, at employment history. Walang red flag. Mas lalo siyang nabahala. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Hindi usual sa kanya, pero kailangan niya ng malinaw na ulo bago pa siya lamunin ng sariling hinala. Sa executive floor, nakita niya si Garrick Sandejas na nakatayo sa labas ng conference room. May hawak na tablet, parang laging handang magpresenta ng solusyon sa kahit anong problema. "Good morning, ma'am," masiglang bati ni Garrick. "We need to talk about the canteen incident yesterday." Hindi nagulat si Elara. Alam niyang darating yun. "Incident?" Ulit niya, kalmado. Garrick smiled politely, pero may lamig sa mata. "We can call it whatever you want, ma'am, but supervisors are confused. If policies can be overridden on the spot, it creates inconsistency. Or it creates humanity," sagot ni Elara. Napahinga si Garrick ng marahan. "Humanity is good, ma'am, but losses are real. Small leak, big sink." Hindi na pumatol si Elara. "Send me your proposed policy revisions later. For now, I have work." Tumanggo si Garrick. "Of course, also I drafted a memo, no takeout of leftovers, for everyone's compliance." "Hold it," mabilis na sabi ni Elara. "No memo yet." Bahagyang gumalaw ang panga ni Garrick, pero pinilit niyang nangiti. "As you wish, ma'am." Pagpasok ni Elara sa opisina, tumawag siya sa Lira. "Lira, may favor ako." "Opo, ma'am. Anong oras out ni Nilo Serrano mamaya?" Nag-type si Lira. "Today po, 6 PM ang end ng shift niya, pero minsan maaga siyang umaalis kapag tapos na ang inventory update." "Okay," sagot ni Elara. "Gusto kong makita yung routine niya, pero hindi tayo gagamit ng HR access para maniktik. Magmamasid lang tayo." Naguluhan si Lira pero hindi siya tumanggi. "Ma'am, susunod po ba tayo sa kanya?" "Hindi natin siya guguluhin," sagot ni Elara. "Kung may pinagdadaanan siya, mas mabuti nang maintindihan ko kaysa gumawa ng memo na hindi ko alam ang epekto." Sa buong maghapon, pinilit ni Elara na mag-focus sa trabaho. May suppliers na nagreklamo sa delayed shipments, may meeting tungkol sa bagong warehouse software at may board email na nagtanong tungkol sa projected profits. Pero kahit nakaayos ang mukha niya sa bawat usapan, sa likod ng isip niya, tumitibok ang isang tanong. Bakit siya araw-araw na nagmamadaling umuwi? Pagsapit ng tanghali, bumaba ulit si Elara sa kantin, hindi na para magpakita ng moral, kundi para makita kung ano ang magiging reaksyon ng sistema kapag wala siya. Sa pintuan pa lang, nakita niyang mas mahigpit si Mao.
May hawak itong listahan at parang nag-iinspeksyon ng mga tray. Chef Dindo, narinig niyang sabi ni Mao. Siguraduhin mo ha, walang lalabas na may daladalang plastic. Kahapon napahiya tayo. Napangiti si Chef Dindo ng pilit. Ma'am Mao, tira-tira lang naman yon. Hindi naman lumalabas na may dalang buong kawali. Basta sundin mo, pumulandit ang tono ni Mao. Hindi ako magpapagalitan dahil sa kabaitan. Lumapit si Elara sa counter. Tinola ulit, Chef. Ma'am, napangiti si Chef Dindo, pero kita sa mata ang kaba. Opo ma'am, maraming sabaw. Pero, ma'am, okay lang po ba? Okay lang, bulong ni Elara. Hayaan mo lang. At gaya ng inaasahan niya, sa dulo ng kantin, lumitaw si Nilo. Tahimik, maingat, nakatingin sa paligid na parang sinisigurong walang nakatutok sa kanya. Umupo siya sa parehong sulok. Kumain ng mabilis at bago tumayo, inilabas ang maliit na container. Sa pagkakataong ito, hindi na sumigaw si Mao. Lumapit ito ng mabilis, kasunod ang isang staff na nagdadala ng maliit na plastic bag para raw sa confiscation. Nilo Serrano, anong ginagawa mo? Tumingin si Nilo sa kanya. Pagod na ang mata pero hindi pa rin palaban. Tira lang po ulit ma'am. Hindi ako bingi, sabi ni Mao. Bawal, iwan mo yan. Nagkatiginan ng mga empleyado. May ilan na gustong sumabat pero walang lakas ng loob. Yung iba naman, yumuko na lang. Takot madamay. Doon lumapit si Elara. Hindi mabilis, hindi dramatic, kundi parang isang taong ayaw mang insulto pero ayaw ring umatras. Mao, sabi niya. Napaatras si Mao ng bahagya. Ma'am CEO, kung gusto mong sumunod sa policy, siguraduhin mong may malinaw na memo na aprobado ko. Wala pa. So for now, hindi mo pwedeng ipahiya ang tao. Ma'am, I'm just doing my job. Do your job with respect, putol ni Elara, and step back. Tumanggo si Mao, nanginginig sa inis at hiya, pero umatras. Hindi nagsalita si Nilo. Inayos lang niya ang container, parang gusto niyang maging maliit, invisible. Pero nang umikot siya para umalis, sumagi sa mata ni Elara ang kamay niyang may bahagyang sugat, parang kagat ng bakal o pagkadulas sa kargahan. Bert, tawag ni Elara sa security guard na nasa pintuan. Pakiusap, pakisabihan mo si Nilo. Sandali lang. Sumunod si Bert, mabilis. Boss Nilo, wait lang daw si ma'am. Nag-stop si Nilo. Halatang hindi niya awing malate sa kung ano mang hinahabol niya. Lumapit siya kay Elara pero hindi masyadong malapit, parang may pader pa rin sa pagitan nila. Ma'am, mahina niyang sabi. Tara, sabay tayo lumabas. Nag-alangan siya. Ma'am, baka po, hindi ko kayo papatigilan sa pag-uwi, sabi ni Elara, diretso. Pero gusto kong maintindihan kung bakit. Tumihim si Nilo at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang takot na hindi tungkol sa trabaho. Takot na parang pwedeng mangyari kapag na-delay siya. Ma'am, hindi po masama yung ginagawa ko. Hindi po ako nagnanakaw. Ako ang nagsasabing hindi ka nagnanakaw. Pero bakit tala ang nakasulat sa payong mo? Napapikit sandali si Nilo. Parang pinipigilan niya ang emosyon na matagal nang nakatali. Kapatid ko po, si Tala, bata pa. Kumirot ang dibdib ni Elara. May sakit? Opo. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi pa ngayon dahil nakita niya ang nanginginig ang binti ni Nilo sa pagmamadali. Sige, uwi ka muna. Pero, huminga si Elara. Papayagan mo bang mag-usap tayo bukas sa pantry bago mag-shift mo? Nag-isip si Nilo, tapos tumanggo, mabilis. Opo ma'am, pasensya na po talaga. Kailangan ko na pong umalis. Lumakad si Nilo palabas at si Elara naman ay hindi na bumalik sa mesa. Sa halip, sumunod siya, hindi para hulihin, kundi para makita kung saan napupunta ang pagkain. Lumabas siya sa lobby na nakasuot ng simpleng jacket at cap at nagpaalam kay Lira na may quick errand siya. Si Lira naman halatang nag-aalala pero sumunod pa rin siya. Ma'am, seryoso po tayo dito? Bulong ni Lira habang sumasakay sila sa kotse ni Elara na walang driver. Oo,
Sagot ni Elara habang sinisigurong hindi halatang sinusundan si Nilo. Pero hindi tayo lalapit, hindi tayo manghihimasok. Mula sa distansya, nakita nilang sumakay si Nilo sa jeep papuntang may terminal. 2 beses itong nagpalit ng sakay, parang sanay sa pag-iingat. Sa ikatlong sakay, tricycle na ang sumundo sa kanya. Huminto si Elara sa tamang layo. Ayaw niyang magmukhang may habol na masama. Pero habang sinusundan niya ang ruta, unti-unti niyang nakita ang pagbabago ng paligid. Mula sa business district na may glass buildings, papunta sa lumang bahagi ng bayan na may makikitid na kalsada, sirang sidewalk at mga tindahang halos dikit-dikit. Sa isang kanto, huminto si Nilo at pumasok sa maliit na butika. Si Elara, nakatago sa loob ng kotse, nakita siyang bumili ng tig-iisang gauze at maliit na bote ng alkohol. Hindi pang bisyo, hindi pang luho. Paglabas ni Nilo, dumaan siya sa karinderyang halos magsasara na. Nakita ni Elara ang matandang may-ari, si Aling Sabel Tinio, na tila kilala siya. "Oh, ayan ka na naman Nilo. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang mag-isa. Magdala ka minsan ng kasama." "Nako, Aling Sabel," sagot ni Nilo, mahina pero may paggalang. "Pasensya na po, babayaran ko po sa sweldo." "Alam ko," buntong hininga ni Aling Sabel. "Basta ingat ka ha. May nagtanong sa'yo kanina." Napakunot noo si Elara. May nagtanong? At bago pa siya makasunod sa isip, may dumaan na motor sa kabilang side ng kalsada. Mabagal, parang nagmamanman. Naka-helmet ang rider, pero ang katawan, ang postura, at ang paraan ng paglingon, parang hindi ordinaryong dumadaan lang. Napahawak si Lira sa braso ni Elara. "Ma'am, parang may sumusunod din sa kanya." Hindi agad sumagot si Elara. Tiningnan niya ang motor na lumayo. Tapos bumalik ang tingin kay Nilo na nagmamadaling naglakad papasok sa mas makitid na eskinita. "Hindi lang pala ako ang curious," bulong ni Elara. Mas seryoso na ang boses. May ibang interesadong malaman kung saan siya pumupunta. Sinundan niya si Nilo hanggang sa isang lumang street na hindi na dinadaanan ng karamihan. Dito, mas madilim ang ilaw, mas siksik ang bahay, at mas ramdam ang bigat ng kahirapan. Sa dulo ng kalsada, may lumang gusali na parang boarding house. Kupas ang pintura, may basag na bintana, at may tarpaulin na nakalawit. Doon pumasok si Nilo. Hindi pa pumapasok si Elara. Hindi pa ito ang sandaling haharap siya sa loob ng lihim na mundo ni Nilo. Sa puntong iyon, ang taning hawak niya ay isang ruta, isang pangalang Tala, at isang motor na tila may masamang intensyon. At sa unang pagkakataon mula nang naging CEO siya ni Elara, naramdaman ni Elara ang takot na hindi kayang resolbahin ng memo o meeting. Takot na ang problema ay hindi lang tungkol sa leftovers, kung hindi tungkol sa mga taong kayang manakit para sa pera. Tumigil siya sa kanto, huminga ng malalim at bulong sa sarili. "Kung ano man ang nasa loob, Nilo, hindi kita hahayaang mag-isa." Tumigil si Elara sa kanto. Nakasandal ang likod ng upuan sa sasakyan habang nakatanaw sa lumang boarding house na tinutukoy ng katawan ni Nilo na parang destinasyon ng panata. Madilim ang paligid, hindi yung madilim na romantiko, kung hindi madilim na parang walang budget ang lungsod para sa ilaw at parang sanay na ang mga tao sa ganitong dilim. Sa loob ng sasakyan, halos hindi humihinga si Lira. "Ma'am, dito po talaga pumasok si Nilo." Tumanggo si Elara, nakatitig pa rin sa tarpaulin na kupas at halos mapunit. "Oo, pero hindi tayo papasok agad. Baka pumapahamak tayo." "Hindi tayo magpapahamak," sagot ni Elara, pero sa sarili niyang boses naramdaman niya ang bigat ng duda. Hindi niya alam kung anong klaseng mundo ang nasa loob. Ang alam niya lang ay may dahilan kung bakit may motor na umikot kanina, at kung tama ang kutob niya, may mata dito na hindi nagpapatawad. Lumipas ang 5 minuto, parang 5 oras. May ilang dumaan na bata, may daladalang plastik ng yelo. May isang lalaking lasing na tumawa mag-isa sa gilid ng kalsada. May aso na tumahol sa walang dahilan. At sa bawat tunog, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Elara. Hanggang sa may lumabas na maliit na babae sa boarding house, may hawak na timba. Maputi ang buhok, pero matuwid ang tindig, parang matagal nang nakikipagsagupaan sa hirap. Nakasimple lang na blouse at palda, may rosaryo sa pulso. "Ma'am," bulong ni Lira. "Parang madre? Hindi ko alam," sagot ni Elara. Pero mukhang siya ang may hawak ng lugar. Nakita nilang lumingon ang babae sa paligid, parang nagbabantay rin.
Tapos, pumasok ulit ito sa loob. Doon nagpasya si Elara. "Lira," sabi niya, mahina. "Dito ka lang sa kotse. Lock mo to. Kung may mangyari, tumawag ka kay Bert. Sabihin mo emergency." "Ma'am," nagulat si Lira. "Hindi po pwede. Hindi ako papasok para magyabang," sagot ni Elara. "Papasok ako para maintindihan. Kung gusto mong sumama, okay. Pero kung natatakot ka, valid. Hindi kita pipilitin." Napatigil si Lira, naninginig ang labi. Sa huli, bumaba rin siya. Hawak ang phone na parang life vest. "Hindi ko kayo iiwan, ma'am." Lumakad sila ng dahan-dahan papunta sa boarding house. Sa pintuan, may kalawangin na rehas at padlock na parang pinipigilan ang mundo sa loob na tumakas sa mundo sa labas. Pumihit si Elara sa maliit na bintana at kumatok. Walang sumagot agad. Patkaraan ng ilang segundo, bumukas ang rehas at sumilip ang matandang babae. "Sinong hanap?" tanong nito. Maingat. "Magandang hapon po," sabi ni Elara. Pinili ang boses na hindi pang CEO. "Hinahanap ko po si Nilo Serrano." Nag-iba ang tingin ng babae. "Bakit?" Huminga si Elara. "Boss niya po ako, pero hindi ako nandito para magalit. Nandito ako para makita kung okay siya." Saglit na katahimikan. Tapos, narinig nila mula sa loob ang boses ni Nilo. Nagulat, may takot at pagod. "Sister? Sino po yan?" "Sister?" Napalunok si Elara. Kaya pala Rosario, kaya pala tindig. Bumukas ang pinto ng mas malaki. "Pasok," sabi ng matanda. "Pero sandali lang, at walang video, walang picture. Hindi namin kailangan ng gulo." "Opo," agad na sagot ni Elara. "Walang ganun." Pagpasok nila, bumungad ang amoy ng sabaw at lumang kahoy. Makitib ang hallway, pero malinis. May mga pader na may nakadikit na handwritten schedule. Feeding 6 p.m., homework 7 p.m., check-up list, at rules, no fighting, no stealing, respect. Sa isang sulok, may maliit na mesa na puno ng papel at lapis, parang improvised classroom. Sa kabila, may isang lamesa na may lumang stethoscope, thermometer, at box ng gamot, parang improvised clinic. At sa gitna, 6 na bata. Hindi lang basta bata, mga batang halatang lumaki sa kakulangan pero pilit kumakapit sa normal. May batang lalaki na may pasa sa tuhod, may batang babae na nakatrintas ang buhok, may isa pang maliit na halos hindi makatingin pero nakahawak sa lumang stuffed toy. "Tita, pagkain na?" tanong ng isa. Si Kiko ang nakasulat sa maliit na name tag sa damit. "Sandali, Kiko," sabi ni Nilo. Lumapit, hawak ng dala niyang container. Nang nakita niya si Elara, natigilan siya. "Ma'am, bakit po kayo nandito?" Hindi alam ni Elara kung ano ang uunahin, ang paliwanag o ang hiya. Pero bago pa siya makapagsalita, may isang ubo na nagpaikot sa hangin. Isang batang umubo ng malalim, parang may humihila sa dibdib. Isang batang babae. Payat, maputla, pero matapang ang tingin. "Tala," bulong ni Nilo. Agad lumapit. "Dahan-dahan." Doon pa tuluyang bumagsak ang mundo ni Elara sa loob ng dibdib niya. Ang pangalang nasa payong, hindi pala kwento lang, totoo, tao, bata. "Ma'am Elara," mahinahon ngunit matalim na sabi ng matandang babae. "Ako si Sister Amihan Lontok. Hindi ako madre ng simbahan na may malaking kumbento. Retired volunteer lang ako. Pero dito, ako ang tumatayang nanay nila." Tumango si Elara. Nangingilid ang luha pero pinipigil. "Ma'am, sister, pasensya na po. Hindi ko po sinadya." "Sinadya mo," putol ni Sister Amihan. Pero hindi galik. Tamang paglalatag lang ng katotohanan. "Sinadya mo. Hinalob mo sila." Huminga si Elara. "Opo, dahil ayokong gumawa ng patakaran nang hindi ko alam ang epekto. At nag-alala po ako." Napatigil ni Nilo ang mga bata. Parang gusto niyang itago sila sa likod ng katawan niya. "Ma'am, sinabi ko po sa inyo, hindi po ako nagnanakaw." "Hindi na yan isu ko," sagot ni Elara, mas malumanay. "Ang tanong ko, bakit ikaw mag-isa ang gumagawa nito?" Hindi agad sumagot si Nilo. Si Sister Amihan ang unang nagsalita. "Dahil wala nang ibang gustong gumawa, dahil madaling tumingin, mahirap kumilos." Lumapit si Elara sa mesa.
Dahan-dahan, parang hindi niya ayaw na matakot ang mga bata. Kumusta kayo? Tanong niya, piniling pantay na tono. Si Kiko ang unang sumagot. Okay lang po, may pagkain po minsan. Si Kuya Nilo po laging may dala. Masarap po tinola, sabat ng isang batang babae na si Pia sabay tawa pero halatang pilit. Ngumiti si Elara kahit masakit. Buti naman. Sa gilid, may isang lalaking nakaupo sa bangko. May tungkod at nakabalot ang tuhod. Malaki ang katawan pero halatang nangayayat na sa hirap. Tumingin siya kay Elara na parang sinusukat kung totoo ba o palabas. Ako si Kaigo Paredes. Sabi niya, paos ang boses. Dati akong foreman, napilayan. Dito na ako tumutulong. Kung sakali mang may dala kang gulo dito, ma'am, hindi ko hahayaang may madamay na bata. Wala po akong dalang gulo, sagot ni Elara, diretso. Gusto ko lang malaman paano kayo nabubuhay. Hindi pa man natatapos ang usapan, may malakas na katok sa gate. Hindi yung katok na mahinahon, katok na may yabang at banta. Amihan! Sigaw ng boses sa labas. Alam kong nandyan ka! Namutla si Sister Amihan, napapikit si Nilo. Si Kaigo kumapit sa tungkod at pilit tumayo. Ma'am, bulong ni Lira, nanginginig pero nanginginig. Sila yon, iyong motor. Narinig ang kalansing ng rehas, isang malakas na tadyak at isang tinig na may halong tawa. Buksan mo, Amihan! Baka gusto mong dito sa kalsada ko nakunin mga gamit nyo. Lumapit si Nilo kay Sister Amihan. Sister, ako na po. Hindi, sagot ni Sister Amihan, naningilig ang luha pero matibay. Matagal na nilang hinahabol ang takot natin. Huwag. Muling tumunog ang tadyak. Last warning! Sumilip si Kaigo sa bintana. Si Mukong, mura niya. At may kasama, 2. Nang marinig ni Elara ang pangalan, nagising ang CEO sa loob niya. Sino si Mukong? Kolektor, sagot ni Sister Amihan. Hindi yan bangko, sindikato. Utang namin sa renta at gamot. Kapag hindi nakabayad, pinalalayas kami. Minsan, sinasaktan. Nadama ni Elara ang init ng dugo niya. Ngunit bago siya makapagdesisyon, bumukas ang gate sa puwersa. Pumasok ang isang lalaking may motor jacket, nakatanggal ang helmet, mapungay ang mata, nakingising parang walang konsensya. Sa likod niya, 2 mas bata, isa payat na may tattoo sa braso, isa mas mataba na parang laging handang manulak. Uy! Sabi ng lalaki, nangingisi. May bisita? Ay wow! Hindi ko alam na may event pala dito. Mukong, natigas na sabi ni Kaigo. Umalis ka, may mga bata. Eh di mas okay, tawa ni Mukong, para makita nila kung paano magbayad ang mga matatanda. Lumapit si Nilo, nanginginig pero matapang. Kuya Romy, babayaran ko po, sa sweldo. Romy? Ulit ni Elara sa isip, pero naalala niya ang posture ng rider, kaya pala. Ngumiti si Mukong. Hoy Nilo, hindi ka ang kausap ko, si Amihan. Lumakad siya palapit kay Sister Amihan. Sabi ko, ngayong araw, asan pera? Nag-iipon kami, may mga gamot si Tala, wala kaming... Wala? Biglang tumaas ang boses ni Mukong. Lahat kayo laging wala. Pero may pagkain ha, may feeding program kayo ha. Akala nyo hindi ko alam. Sa likod niya, sumingit ang payat na tauhan, Jepoy Kalika, at tinulak ang mesa ng lapis, natumba ang ilang papel. Umiyak ang isang bata. Hoy! Sigaw ni Kaigo at pilit lumapit kahit may tungkod. Relax, sabi ni Mukong sabay tingin sa mga bata. Walang sasaktan kung magbabayad. Si Elara, tahimik lang pero nararamdaman niya na nanginginig ang kamay niya sa galit. Nilingon niya si Nilo. Nakayuko ito, hindi dahil duwag, kundi dahil pinipigil niyang sumabog ang emosyon sa harap ng mga bata. Mukong, mahinang sabi ni Elara pero matalim. Magkano ang sinisingil mo? Napalingon si Mukong, sakalang napansin si Elara. Pinagmasdan niya ito mula hulo hanggang paa,
parang sinusukat kung may pera. Ay naman pala, ngingi si Mukong. Sino ka? Tumayo si Elara ng tuwid. Ako si Elara Monteverde. Saglit na katahimikan, parang huminto ang hangin. Si Lira napasinghap. Si Nilo nalaki ang mata. Si Mukong sa halip na matakot, ngumingisi palalo. CEO ka pala, sabi niya sabay tawa. E di bayaran mo. Ang dali. Humakad si Elara, isang hakbang lang pero ramdam ang bigat. Hindi ganyan ang usapan, hindi ka pwedeng manakot ng mga bata. Naku, sabi ni Mukong, lumapit din. CEO ka nga, pero dito sa amin, pera ang latas. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Elara ang tunay na problema. Hindi lang ito tungkol sa canteen leftovers. Hindi lang ito tungkol kay Nilo. May mga taong umaasa sa takot. May mga batang pwedeng mawala sa isang iglap kapag umiral ang maling batas. At habang naririnig niya ang pag-ubo ni Tala sa likod, napagtanto ni Elara. Kung hindi siya kikilos ngayon, may isang pangalang nakasulat sa lumang payong na maaaring maging pangalan na lang sa lapida. CEO ka nga pero dito sa amin, pera ang batas. Nanlalamig ang kamay ni Elara habang nakatayo siya sa gitna ng masigip na boarding house. Hindi siya sanay na harap-harapan ng banta. Sanay siya sa banta sa email, sa boardroom, sa mga salitang may ngiti pero may kutsilyo. Pero ito, iba. Ito yung klaseng panganib na may bigat ng tunay na kamay at tunay na pananakit. Sa likod niya, muling umubo si Tala. Malalim, parang humihirop ng hangin na kulang. Napapikit si Nilo, pigilang pagyanig ng dibdib. Si Sister Amihan, matatag pa rin ang tindig pero naningilid na ang luha. Si Kaigo, nakahawak sa tungkod, parang handang sumugod kahit alam niyang talo. Si Mukong nangingisi, nag-aabang. Oh, Ma'am CEO, magpapakahiro ka ba o uuwi ka na sa kondo mo? Huminga ng malalim si Elara, pilit hinahanapan ng tono ang sarili. Yung hindi magpapakita ng takot pero hindi rin magpapasiklab ng gulo sa harap ng mga bata. Hindi kita babayaran para manatiling mananakot, sabi niya, mahinahon. Pero ayokong may masaktan ngayong gabi. Tapos, kumunot ang noo ni Mukong, kunwari nagugulat. Bibigyan kita ng pangtawid, sagot ni Elara, sabay kunot din ng noo. At bibigyan mo kami ng oras. 1 araw. Natawa si Mukong. 1 araw? Ano to, magic? Sa 1 araw, mababayaran lahat? Hindi mo kailangan maniwala, pero kung gusto mong umabot ka sa bukas na walang gulo, kunin mo yung pangtawid at umalis ka. Saglit na katahimikan, si Japoy sa likod ni Mukong sumimangot. Yung isa pang tauhan, si Nards, umikot ang leeg na parang naiinip. Magkano? Tanong ni Mukong mas mababa na ang boses. Enough para tumigil ka sa pag-iingay ngayong gabi at para may resibo tayo sa usapan. Resibo? CEO ka nga. Ang arte mo. Gusto ko lang malinaw, sabi ni Elara, sabay dukot sa bag niya at inilabas ang maliit na envelope na laging laman ng petty cash niya para sa emergencies. Inabot niya iyon pero hindi niya binitawan agad. Kapag bumalik ka dito ngayong gabi, wala ka nang matatanggap bukas at isasama ko na ang pulis. Natawa si Mukong pero kita sa mata ang pagkwenta. Kinuha niya ang envelope, sinapot, saka nungisi. Sige, one day. Pero tandaan mo, ma'am, hindi mo kontrolado ang kalsada. Paglingon ni Mukong sa mga bata, bigla itong nagbiro na parang walang masamang nangyari. Oh, mga bata, tulog na kayo ha. Baka mapuyat kayo sa problema ng mga matatanda. Tapos lumabas sila. May kalabog ng gate at sa labas muling umandar ang motor. Hanggang sa tuluyang mawala ang ingay, saka lang bumigay ang tuhod ni Elara sa bigat ng hangin. Hindi siya umupo pero ramdam niyang tarang may humawak sa dibdib niya. Ma'am, mahina si Nilo, halos hindi makatingin. Hindi niyo po dapat ginawa yon. Alam ko, pero hindi ko kayang umalis na parang wala akong nakita. Lumapit si Sister Amihan, mas malumanad na mayon. Ma'am Elara, salamat, pero hindi pera ang solusyon. Ang problema, nakatanim na sila dito. Hindi ko rin nakikilalang pera ang solusyon, sabi ni Elara, sabay tingin kay Tala. Tala, kaya mo pa? Tumanggo si Tala pero nanginginig ang labi.
Kaya po, si Kuya Nilo, hindi po ako pinababayaan. Napapikit si Elara. Sa sandaling iyon, parang bumalik sa kanya ang sarili niyang kabataan. Yung mga gabing inuubo ang nanay niya sa usok ng kalan pero kinabukasan, nagtitinda pa rin ng lugaw. Ang ganitong klaseng kahirapan, hindi lang pagod, pangmatagalan, parang sugat na kapag hindi ginamot, lumalala. Pag-uwi nila ni Lyra, hindi na nag-aksaya ng oras si Elara. Sa sasakyan pa lang, tumawag siya kay Bert. Mahinang sabi niya, may kailangan ako. Kailangan ko ng tulong sa seguridad at kailangan ko ng taong marunong tumahimik. Ma'am, nagulat si Bert. Anong nangyari? May mga bata, sagot ni Elara. May nanghaharas. Baka bukas may gulo sa kantin. Bantayan mo si Nilo Serrano. Huwag halata. Opo ma'am, seryoso na ang tono ni Bert. Gagawin ko. Kinabukasan, pumutok ang balita. Hindi sa media, kundi sa bulungan ng kumpanya. May nakakita raw na si Ma'am CEO nasa squatters. May nagsabing may tinitirhan si Nilo na may tinatagong pamilya. May nagsabing nagpapaka-savior si Elara. Ang chismis, parang apoy. Hindi mo alam kung sino ang nagsindi, pero alam mo kung sino ang gustong masunog ka. Sa executive floor, inabangan na siya ni Garrick Sandejas. May folder at may ngiti na masyadong maayos. Ma'am, sabi ni Garrick, I heard you had an outreach last night. Outreach. Ang galing pumili ng salita. Parang sinasadya niyan gawing PR stunt ang isang gabing puno ng takot. Huwag mo nang paligoy-ligoy, Garrick, sagot ni Elara. Diretso ang tingin. Anong gusto mo? Board is concerned, sagot ni Garrick. Nagbago ang timpla ng boses. Hindi na friendly, kundi may paalala. They asked why you're personally involved with an employee's private affairs. It sets a precedent. Favoritism. Favoritism? Naningit ang mata ni Elara. Kung may batang may sakit at may sindikatong nananakot, favoritism ba ang tumulong? Ma'am, pabulong na sabi ni Garrick, I'm protecting you. The board doesn't like liabilities. And if anything happens to you... Ang tanong, Garrick, putol ni Elara, bakit parang mas concerned ka sa board kaysa sa safety ng empleyado natin? Sandaling napatigil si Garrick pero bumalik agad ang ngiti. Because that's what keeps the company alive. Paglabas ni Garrick, naramdaman ni Elara ang bigat na parang may nakapatong na kamay sa batok niya. Hindi pa siya lumalaban pero tina-target na siya. Sa kantin, mas naging masahol ang pagtrato kay Nilo. Hoy, Serrano! Sigaw ni Mau Vidanes sa harap ng mga tao. Hawak ang clipboard na parang sandata. Dito ka nga! I-check natin bag mo! Napatigil ang mga empleyado. Si Nilo, nanginginig pero hindi umatras. Ma'am Mau, wala naman po kayong memo. Ako ang memo. Baka may dala ka na namang tira. Tingin mo hindi ko alam. Napahiya ako sa harap ng CEO. Ngayon, babawi ako. Lumapit si Chef Dindo. Pilit nakikisali para humupa. Mau, tama na. Sa harapan ng tao. Tumahimik ka, Dindo. Baka ikaw pa ang kasabwat. Sa gilid, si Lyra, hawak ang folder na nakatayo parang pinipigilan ng sarili na umiyak. Lumapit siya kay Elara na kakapasok lang sa kantin. Ma'am, bulong ni Lyra. Ganyan na po siya simula kanina. Pinapahiya si Nilo. Si Elara, dumiretso kay Mau. Mau, enough. Napalingon si Mau pero hindi na kasing tapang kahapon. May halong takot at inis. Ma'am, I'm just doing my job. Hindi trabaho ang manghiya. At kung gusto mong mag-imbestiga, gawin mo sa tamang proseso. Huwag dito, huwag sa harap ng lahat. Tahimik ang kantin. Si Nilo nakayuko, si Chef Dindo napapikit, at si Lyra parang nahihirapan huminga dahil alam niyang kapag lumaban sila, pwedeng sila ang masunod sa listahan ng tatanggalin. Pero ang mas masaklap, hindi sa kantin natapos ang banta. Kinagabihan, habang pauwi si Nilo, naramdaman niyang may sumusunod. 2 beses siyang nagpalit ng jeep. Sa huli, nagilakad siya sa madilim na eskinita papunta kay Sister Amina. Kuya Nilo! Sigaw ni Pia nang makita siya. Andito na sila kanina. Sinong sila? Nagbago ang muka ni Nilo. Yung mga lalaki, sabi ni Kiko, halos pabulong. May motor,
Sinabi kay Sister bukas daw babalik, mas malala daw. Lumabas si Sister Amina, nanginginig ang kamay pero pilit matatag. Nilo, may sulat silang iniwan, may banta, at tinanong nila kung nasaan ka. Bago pa makasagat si Nilo, may kalabog sa gate. Si Kaigo, kahit pilay, unang tumayo. Ako na, sabi niya, paos. Pagbukas ng rehas, sumugod sila Jepoy at Nards walang pasintabse. Nasaan ang pera? Sigaw ni Jepoy, sabay tulak kay Kaigo. Hoy! Sigaw ni Nilo. Pero huli na, bumagsak si Kaigo, tumama ang tuhod sa semento. Napasigaw siya sa sakit, dumugo ang gilid ng kanyang binti. Walang sasakit kung magbabayad, sigaw ni Nards, sabay sipa sa lumong upuan. Umiiyak ang mga bata, umuubo si Tala, mas malala. Si Sister Amihan, pinipigilan ng sarili na magmakaawa, pero sa mata niya, sumisigaw ang takot. At sa sandaling iyon, tumawag si Nilo kay Bert sa unang pagkakataon na humingi siya ng tulong sa labas ng maliit nilang mundo. Bert, halos pabulong pero nanginginig. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan namin ng tulong. Ngayon, kinabukasan, hindi na naghintay si Elara ng isang araw lang. Tinawagan niyang in-house counsel nila, Attorney Yisolde Carrion. Babaeng kilala sa firm voice at sa hindi natitinag kahit sinong executive ang kaharap. Pagpasok ni Yisolde sa opisina ni Elara, diretso agad ang tanong. Ma'am, may risk ba ito sa kumpanya? O personal? Pareho, sagot ni Elara. May empleyado tayong natatakot. May mga bata, may kolektor, at may posibleng inside connection. Umupo si Isolde, inilabas ang notebook. Okay, una, blotter. Pangalawa, documentation. Pangatlo, coordination sa barangay at DSWD kung minor ang mga bata. Pero ma'am, kailangan natin ng ebidensya. Hindi pwedeng puro kwento. May dashcam si Bert, singit ni Elara. At may witnesses, si Sister Amihan, si Kaigo at si Nilo. Good, sagot ni Yisolde. Kailangan natin rin ng medical assessment, lalo na yung batang may sakit, para ma-justify ang urgent protective actions. Dun din tumawag si Elara sa company doctor, Dr. Kian Alonso. Tahimik pero mahusay at hindi madaldal. Exactly what she needed. Doc Kian, sabi ni Elara, kailangan ko ng off-site assessment. Bata, may chronic cough, possibly lungs. Name, tanong ni Dr. Kian, diretso. Tala Serrano, sagot ni Elara, kapatid ng empleyado natin. Okay, sagot ni Dr. Kian, mabilis. I'll bring a portable pulse oximeter at basic kit. Pero ma'am, kung malala, kailangan natin ng ospital. Alam ko, sagot ni Elara. Gagawin natin ang tama. Gabi ring iyon, pumunta si Dr. Kian sa boarding house kasama si Bert at si Elara. Habang si Yisolde naman ay nag-aasikaso ng paperwork at report template. Si Lira, bagamat takot, nag-compile ng emergency contacts at possible community partners. Kita sa muka ang conflict. Gusto niyang tumulong, pero takot siyang madamay sa gulo ni Garrick. Sa loob ng maliit na kwarto, inupo ni Dr. Kian si Tala. Hi Tala, sabi niya, malumanay. Hihinga ka lang ha, parang humihipit ng kandila. Ginawa ni Tala, pero napaupo siya agad, humahabol ng hangin. Si Nilo, halos mabasag ang boses. Dok, okay po ba siya? Sumilip si Dr. Kian sa readings, bahagyang kumunot ang noo. Low oxygen saturation, chronic, kailangan ng chest workup. Hindi ito pwedeng pinapatagal. Napatakip si Sister Amihan sa bibig, umiiyak na. Si Elara nakapikit, parang pinipigilan ng sarili na sumigaw sa galit. Galit sa mundong hinayaan ang batang ito na maging case lang. Pagbalik sa opisina kinabukasan, dumiretso si Elara kay Isolde. Doc says urgent, we need hospital. Then we'll do it, sagot ni Isolde. Pero ma'am, may isa pa tayong dapat malaman. Yung lupa, Elara, ma'am, sabi ni Isolde, sabay abot mang isang printout. Pinacheck ko yung lupang Ilim Dilis. May lease agreement. Alam mo kung kanino nakapangalan? Kinuha ni Elara ang papel. Naka-letterhead ng isang kumpanya na hindi pamilyar. Sandejas Holdings and Services. Pero mas nakapukaw kanya sa pirma sa ibaba. Isang pirma na kilalang kilala niya dahil araw-araw niyang itong nakikita sa approvals. Garrick Sandejas. Nangatog ang daliri ni Elara sa gilid ng papel. Hindi, bulong niya. Halos walang tunog. Tumandog si Isolde, mabigat ang mata. Ma'am, hindi lang to simpleng kolektor, may koneksyon sa loob. Sa sandaling yon, parang may bumagsak na pader sa dibdib ni Elara.
Pader ng pagtitiwala. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang memo, ang pressure, ang paninira, ang pagpilit na gawing liability ang pagtulong niya. Hindi pala proteksyon ng kumpanya. Proteksyon ng sariling kalakaran. At habang nakatitig si Elara sa pirma ni Garrick, isang bagay ang tumibok sa loob niya. Hindi na takot, kundi desisyon. Kung may sindikatong gumagamit ng takot at kung ang kaalyado nila ay nasa pinakamalapit na upuan sa kanya sa boardroom, hindi ito laban na matatapos sa awa. Ito ay laban na kailangan ng katotohanan at ng tapang na hindi nauurong. Nakahawak pa rin si Elara sa printout nang parang anumang sandali ay maglalaho ang tinta at magiging panaginip lang ang nabasa niya. Ngulit hindi. Nandun ang pangalan ng shell company, nandun ang lease agreement, at higit sa lahat, nandun ang pirma ni Garrick Sandejas, ang COO na araw-araw niyang kasama sa boardroom, ang taong laging may concern at solutions. Sa loob ng opisina, tahimik. Si Attorney Isolde Carrion nakaupo sa tapat niya, matapang ang mata. Si Elara naman, nakatula pero hindi na dahil sa takot, dahil sa pag-iipon ng lakas. Ma'am, bago tayo sumabak, kailangan ng planong solid kasi kung tama ang hinala natin, hindi lang reputasyon mo ang tatamaan. Pwedeng buhay. Tumanggo si Elara. Alam ko, pero hindi ko kayang baliwalain, lalo na si Tala. Sumagi sa isip niya ang mababang oxygen reading at ang pag-ubo ng bata na parang pinipilas ang dibdib. Anong mga ebidensya ang meron tayo ngayon? Naglista si Isolde sa notebook. Una, dashcam ni Bert, yung pagdating ng motor, yung pananakot sa labas. Pangalawa, medical assessment ni Dr. Kian tungkol kay Tala. Pangatlo, witnesses, Sister Amihan, Kaigo, Nilo. Pang-apat, itong property documents na nakapangalan sa entity ni Garrick. Panglima, kailangan pa natin ng internal trail, emails, directives, HR pressure. Napasinghap si Elara. Si Lira. Oo, pero delikado. Ayokong isabak siya kung hindi siya handa. Bago pa makasagot si Elara, kumatok si Lira. Pagpasok niya, halatang puyat, hawak ang folder na parang shield. Ma'am, may nangyayari po sa ground. Anong nangyayari? Tanong ni Elara. Si Mau, nagpapapirma ng acknowledgement sa canteen staff. Ang title, Strict Enforcement of No Takeout Leftovers. Pero wala pong pirma nyo. May nakasisipong na email address ni Sir Garrick. Naningit ang mata ni Isolde. That's coercion and misrepresentation. Nakatitig si Elara kay Lira. Lira, may kaya ka bang ma-access na emails, yung instructions, yung pressure? Nanginginig ang kamay ni Lira. Ma'am, natatakot po ako, pero natatakot din po ako sa nangyayari kay Nilo at sa mga bata. Nilunok niya ang laway. May mga emails po at may chat log sa internal tool. Hindi ko po maipapadala sa company email, baka matris. Okay lang, tumanggo si Isolde. We'll do it properly. I'll provide a secured channel. Lira, you're protected under whistleblower principles, but we'll still be careful. Napatingin si Elara kay Isolde. Whistleblower principles, pero kailangan natin ng board to acknowledge. Or we go external if needed, sagot ni Isolde. Diretso. But first, we build the record. Hindi na nagtagal si Elara sa pagdesisyon. Okay, step 1, ilipat si Tala sa ospital. Step 2, immediate protection sa boarding house. Step 3, board meeting, emergency. Paglabas ni Lira, huminga si Elara ng malalim. Hindi na ito tungkol sa pagiging soft CEO. Ito ay tungkol sa pagputol sa kadena. Kinahaponan, dumating si Dr. Kian Alonso sa HQ para magbigay ng written medical summary. Hindi siya mahabang magsalita, pero kapag nagsalita, malinaw at walang paligoy-ligoy. Ma'am Elara, sabi niya habang inaabot ang dokumento. Based on what I saw, Tala needs proper imaging and possibly long-term management. Delay increases risk. Hindi ako nanggugulat, pero ayokong matulad sa mga batang na late dalhin sa ospital. Napatanggo si Elara.
Doc, possible bang ma-admit siya tonight? Yes, I can coordinate with a partner hospital, but we need consent and guardianship clarity. Si Isolde ang sumagot. We'll handle consent. Sister Amihan can sign as caregiver, but we should coordinate with DSWD for proper documentation. We want this clean. Sa gabing iyon, hindi na nag-atubili si Elara. Sinundo nila si Tala kasama si Nilo, Sister Amihan at si Bert bilang security escort. Kaigo, bagamat pilay, nagpumilit sumama hanggang gate. Ma'am, paos na sabi ni Kaigo kay Elara. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Hindi ko kailangan ng bayad, sagot ni Elara. Kailangan ko lang na magpatuloy kayo. At kung may mangyari ulit, tumawag agad. Pagdating sa ospital, unang beses nakita ni Elara na ngumiti si Nilo ng totoo. Yung ngiting may konting pag-asa, kahit may luha sa gilid. Kuya, bulong ni Tala habang inihila ang manggas ni Nilo. Dito ba? Gagaling ako. Gagaling ka, sagot ni Nilo, nanginginig ang boses. Promise. Tahimik na tumalikod si Elara para hindi nila makita ang luha niya. Nguit si Dr. Kian, parang sanay na, tinapik ang balikat niya. Ma'am, you're doing the right thing. Just be ready. This will fight back. Alam ko, sagot ni Elara. Pero this time, hindi ako mag-iisa. Kinabukasan sa kumpanya, mabilis kumalat ang balita. Na-admit si Tala, sinamahan ni Ma'am CEO. May problema si Nilo. Pero sa halip na simpatiya, may mga gumagalaw na takot at interes. Sa pantry, nakipagkita si Elara kay Chef Dindo. Ang cook na dati puro biro, ngayon seryoso ang mukha. Ma'am, sabi ni Chef Dindo, may gusto akong sabihin. Yung waste logs, pinapagalaw ni Mao. Pinapapasok niya na mas marami yung loss para may dahilan ipagbawal ang pag-uwi ng tira. Pero sa totoo, minsan may mga order na sobra-sobra, tapos may mga supplier na parang may kickback. Tumigil si Elara. Supplier? Tumanggo si Chef Dindo. May list siya, ma'am. At minsan, naririnig ko si Sir Garrick sa phone. Yung tono, parang may kausap na hindi pang board. Sumingit si Isolde na kasama ni Elara. Hawak ang recorder na naka-off pero handa. Chef, are you willing to provide a statement? Napabuntong hininga si Chef Dindo. Kung para sa mga bata, oo. Pero ma'am, ingat, malakas kapit nila. Malakas, sagot ni Elara, pero hindi sila mas malakas kakatotohanan. Sa gilid ng hallway, lumapit si Bert, seryoso. Ma'am, may nakita akong motor sa labas kagabi. Yung style, pareho. Baka minamanmanan kayo. Nanlamig ang batok ni Elara. May nakuha ka? Plaka, sagot ni Bert, sabay abot ng maliit na papel. Hindi ko alam kung legit, pero meron akong partial. At may isa pa, nakausap ko si Aling Sabel. Sabi niya may nagtanong-tanong tungkol kay Nilo at tungkol sa inyo. Tumanggo si Elara, pinipigil ang galit. Okay, keep eyes open. Dumating ang araw ng emergency board meeting. Sa conference room nakaupo ang ilang directors, mga taong sanay sa numbers, sanay sa risk, sanay magdesisyon ng walang emosyon. Sa dulo, naroon si Garrick, mukhang kalmado, parang wala lang lahat. Elara, sabi ng chairman, si Dionisio Kalinga, matanda pero matalim. You requested this meeting. We need clarity. There are concerns about your involvement with an employee's personal situation. Tumayo si Elara, hawak ang folder. Hindi siya nagpresent ng drama, nagpresent siya ng katotohanan. Sir Dionisio, this is not personal. This is operational risk, legal risk, and moral failure if we ignore it. Sumingit si Garrick, nakangiting may kontrol. Ma'am is emotionally invested. She saw a sad situation and acted impulsively. We respect her compassion, but we need governance. Tumingin si Elara sa kanya. Hindi na tulad ng dati na may tiwala. Ngayon, may malamig na linaw. Governance? Ulit ni Elara. Fine. Inahig sa screen ng unang slide. Dashcam clip stills, si Mokong at mga tao sa gate, ang motor, ang pananakot. Sumunod ang medical summary ni Dr. Kian. Objective, may readings. Sumunod ang written statements, Sister Amihan, Kaigo at Nilo. At panghuli,
ang property document. Nang lumitaw ang pangalan ng entity at pirma, may ilang board members na napaupo ng tuwid. Garrick, biglang tanong ng isang director, si Celestine Arago, matanda pero matalim. Why is your signature on a lease connected to that boarding house? Saglit na natigilan si Garrick, pero bumalik agad ang acting. That's a misunderstanding. Sandejas Holdings is a service provider. We lease multiple properties for operational reasons. My signature could be administrative. Operational reasons? Naningit si Elara? For what? For a boarding house full of children being extorted by a collector who happens to be linked to that property? Sumingit si Garrick. Tumataas ang boses. You're making accusations without proof of my involvement with those criminals. Dito pumasok si Isolde. Tumayo sa tabi ni Elara. We have more. Internal email threads showing policy pressure and coercion, HR directives without CEO approval, waste log manipulation. Mula sa pinto, pumasok si Lyra. Pale, nanginginig, pero matatag. Hawak niya ang printed emails. Ma'am, Sir Chairman, pabulong siya, pero narinig ng lahat. Ito po, yung emails. From Sir Garrick's office. Pinapapirma po si Mao. Pinapahiya si Nilo at pinipilit po kaming i-frame na theft yung pag-uuwi ng tira. Nagkagulo ang room. Si Garrick, namutla, tumayo. Lyra, you're violating confidentiality. Confidentiality doesn't cover wrongdoing. Matigas na sagot ni Isolde. Sa gilid, biglang tumayo si Mao Vidanes na inimbitahan bilang witness. Halatang takot na takot, pawis na pawis. Ma'am, sir, umiiyak si Mao. Utos lang po ni Sir Garrick. Sinabi niya po, pag hindi mo pinatigal si Nilo, may kapalit. Natakot po ako. Ayoko pong mawalan ng trabaho. Tahimik ang board. Parang bumagsak ang hangin. At doon, sa harap ng lahat, naramdaman ni Elara na nagsisimula ng mabasag ang pader na matagal nang pumipigil sa kanila. Sir Dionisio, sabi ni Elara, nanginginig pero matatag. I'm not asking for sympathy. I'm asking for action. Suspend Garrick pending investigation. Coordinate with authorities. And as a company, launch an immediate program for these children, legally and transparently, starting with Tala. Mabigat ang titig ng chairman kay Garrick. Garrick, mahina niyang sabi, step out. Now. Nagngingit si Garrick. You're making a mistake. Hindi. Sagot ni Elara, halos bulong pero matalim. Ito ang unang tamang desisyon. Lumipas ang mga linggo. Hindi instant ang hustisya. Maraming papel, maraming investigasyon, maraming banta na dumaan sa text at unknown calls. Pero hindi na umatras si Elara. Sa tulong ni Isolde, na-file ang reports. Sa tulong ni Bert, na-secure ang boarding house habang inaayos ang legal status. Sa tulong ni Dr. Kian, tuloy-tuloy ang gamutan ni Tala. At sa isang umagang malamig, nakaupo si Nilo sa hospital bench, hawak ng kamay ni Tala na ngayon ay mas maayos ang paghinga. Lumapit si Elara, may dalang maliit na paper bag. Hindi pagkain mula sa kantin, kundi prutas at vitamina. Ma'am, mahina si Nilo. Hindi ko alam paano kayo papasalamatan. Umupo si Elara sa tabi niya. Huwag mo akong pasalamatan, sabi niya. Tulungan mo lang akong ayusin to. Tulungan po kayo? Nagulat si Nilo. Tumanggos si Elara. Magbubuo tayo ng program. Hindi ito charity na pang-picture. Legit, transparent, long-term. Pangalan nito, Project Tala. Namula ang mata ni Nilo. Para po sa kapatid ko? Para sa kapatid mo, sagot ni Elara. At para sa lahat ng batang katulad niya. Makalipas ang ilang taon, naging opisyal na bahagi ng Monteverde Foods and Logistics ang Project Tala, feeding program, scholarship, medical assistance, at community logistics support. Si Sister Amihan naging coordinator. Si Kaigo nagturo ng carpentry at basic repairs sa mga kabataan kahit may pilay. Si Chef Dindo nag-design ng meal plans para hindi natira-tira ang mundo ng mga bata kundi tamang nutrisyon.
Si Lyra naging Head of Community Partnerships, mas matapang na ngayon kaysa dati. At si Elara, hindi na lang CEO na may puso, CEO na may paninindigan. Sa unang araw ng graduation ceremony ng unang batch ng scholars, lumapit si Tala kay Elara, naka-uniform. Mas malusog, mas maliwanag ang mata. Tita Elara, sabi ni Tala, nahihiyang ngumiti. Naalala niyo po yung payong ko? Ngumiti si Elara at sa wakas gumaan ang dibdib niya. Oo, yung may pangalan mo. Hindi na po siya luma, sabi ni Tala sabay abot ng bagong payong, nakasulat, Project Tala. Para po sa susunod. At sa harap ng mga taong minsang naging bulong, minsang naging takot at minsang naging hadlang, tumayo si Elara at naintindihan niya ang tunay na pagbabago. Hindi lang pag-uwi ng tira ang naitama, kundi ang sistemang dahilan kung bakit may mga taong napipilitang mabuhay sa tira.